We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Rider na motorsiklo, patay matapos sumalpok sa truck sa Bawan, Batangas. Mga pampasahero jeep at tricycle sa Batangas City na wala pang permit, pagbumultahin ayon sa Transportation Development Regulatory Office. At GMA Regional TV, hinirang na Best Regional TV Network sa 2024 Platinum Stallion National Media Awards. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Isa ang patay habang isa rin ang sugatan matapos sumalpok sa truck ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Bawan, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Nasawi ang 25 anyos na rider na residente ng Barangay San Juan, Mabini, Batangas matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa likurang bahagi ng sinusundang truck alas 12 ng hating gabi nitong Miyerkules. Sugatan naman ang angkas nitong 23 anyos na babae. Sa investigasyon ng pulisya, binabagtas ng parehong sasakyan ang kahabaan ng Bawan Mabini Road na sakop ng Barangay San Miguel, Bawan, Batangas nang mangyari ang insidente. Base po sa ating investigator ay under the influence of liquor po. Nakainom po yung rider ng motorsiklo. Mabilis po ang patakbo niya. Ayon sa pulisya, walang suot na helmet ang rider at angkas nito. Napag-alaman din ng Bawan Police na walang lisensya ang naturang rider. Nadala pa raw sa ospital ang mga biktima ngunit idineklarang dead on arrival ang rider. Ayon sa pulisya, hindi na nagsampa pa ng reklamo ang mga kaanak ng mga biktima laban sa driver ng truck. Kahit po sila na po yung nabangga, sila po yung nagbigay ng tulong doon po sa driver ng motorsiklo. After the accident, ay invite sila sa police station. Then nagkaroon naman po sila ng pag-uusap. At yun nga po, yung truck po naman ay nagbigay ng tulong po sa driver ng motorsiklo. Naiuwi na raw ang mga labi ng rider sa kanilang tahanan sa Mabini, Batangas habang patuloy pang nagpapagaling ang angkas nito ayon sa pulisya. Sinisikap pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuha na ng pahayag ang pamilya ng mga biktima at ang truck driver. Paulit-ulit namang paalala ng pulisya. Paalala po ng kapulisan ay number 1 ma'am, ay huwag pong magmamaneho ng nakainom. At sabi nga po ay ang motorsiklo talaga ay delikadong patakbuhin, lalo na nga po pag nakainom. Padalawa ma'am, magdandaan po sila ng pagpatakbo, lalo na po sa ating highway. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mas pinaigting ng TDRO ang kampanya kontra kolorum na pampasaherong sasakyan sa Batangas City. Pagmumultahin din ang mga pampasaherong jeep at tricycle sa lungsod na wala pang permit ayon sa ahensya. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Itong inspeksyon ng mayor's permit sa mga pampasaherong jeep at tricycle sa lungsod ay tuwing October at December ng taon daw talaga. Pero para mabigyang pagkakataon yung mga hindi pa nakakapag-comply ay binigyan pa sila ng huling pagkakataon. Mahigit 5,000 pampasaherong jeep ang umiikot sa Batangas City kabilang na ang mga rutang Batangas City at Karatig-Bayan. Aabot naman sa mahigit 1,300 na pampasaherong tricycle ang nakarehistro sa tanggapan ng Transportation Development and Regulatory Office. Para matiyak na ligtas sakyan ng publiko ang mga ito, isinagawa ng TDRO ang inspeksyon sa mayor's permit at kaukulang dokumento ng mga sasakyan at driver. Bahagi rin ito ng mas pinaigting nilang kampanya kontra kolorum, lalo na sa mga tricycle. Ito ay huling bahagi na actually ng inspection kasi ang ating inspection ay sinasagawa ay nagsisimula tuwing buwan ng Oktubre hanggang Disyembre, and then January issuance po tayo ng ating mayor's permit. Batid daw ng jeepney driver na si Arnel ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mayor's permit, kaya inilaan niya ang kalahating araw sa pamamasada at ang kalahati sa inspeksyon ng kanyang sasakyan. Di para ho maayos ho ang papel, kahit bumiyahe wala akong katatakutan. Para po hindi sa oras. Para po pagka po oras ng hihuli, di meron po akong ipakikita agad sa
TDRO. Bukod sa mga papeles, sinuri din kung tama ang nakalagay na ruta sa kanilang mga panel board at ang no smoking signages. Kapag pasado na sa inspeksyon, bibigyan sila ng TDRO ID kung saan nakalagay ang plate number at iba pang detalye ng sasakyan. Kailangan nila itong isabit sa harapan ng sasakyan para madaling makita ng mga pasahero at maaari nila itong picturean sakaling magkaroon ng aberya o violation ang mga driver. Nakalagay po dito yung contact number ng operator, yun po may-ari ng sasakyan. Maaari po silang makipag-ugnayan doon or personal na dumulog dito po sa tanggapan ng TDRO. Samantala, aminado ang TDRO na may mangilan-ngilan pa ring kolorum ng mga tricycle sa lungsod kaya bilang solusyon, binuksan nila ang kanilang tanggapan para sa mga walang prangkisa. Kailangan nila magkaroon ng isang legal na terminal, isang private na lugar, hindi sila nasa karasada. And then, yun pong ruta ay aaprobahan ng ating tanggapan kung saan lamang sila dapat mamasada. Isa pa rin po doon, nararapat lamang na yung kanilang mga sasakyan ay okay ang rehistro. Abiso ng TDRO sa publiko na huwag tangkilikin ang mga kolorum at sumakay lamang sa mga may prangkisa para na rin sa kanilang kaligtasan. Ace, ayon sa TDRO, may kaukulang multa para sa mga walang permit at hindi magsasabit ng kanilang TDRO ID. Samantala, patuloy naman daw silang tumatanggap sa mga nais pang kumuha ng franchise sa tricycle para mabawasan ang mga kolorum. Sunod daw nilang i-regulate ang pamasahe para maiwasan ang overcharging. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Dahil sa umiiral na easterlies, ramdam ang mainit o malinsangang panahon sa ilang lugar sa bansa. Kahit Pebrero pa lang, kasabay nito nagbabala ang pag-asa sa publiko na dapat pang paghandaan ang mas mainit o malinsangang panahon sa darating na buwan ng Marso hanggang Mayo. Posibleng umabot daw sa 40 degrees Celsius ang damang init o heat index sa mga nabanggit na buwan. Nagbabala rin ang Health Authority sa posibleng banta nito sa kalusugan, kabilang na ang heat exhaustion, heat stroke at iba pang sakit sa balat na maaaring maging dahilan ng skin cancer na dulot ng labis na init ng panahon. Payo rin ng otoridad na huwag kalimutang magdala ng mga pananggalang o proteksyon sa matinding sikat ng araw. Dumalong ilang OFWs at investors sa ika-30 tranche ng retail ban ng Bureau of Treasury sa Lipas City. Ang retail ban mula sa investors nakatutulong daw sa nangangailangan at pagpapatayo ng mga ospital. Narito ang report ni Denise Abante. Nagtipon-tipon sa Lipas City, Batangas ang mahigit 30 investors, kabilang na ang mga overseas Filipino workers, ilang kawani ng Bureau of Treasury at ilang kinatawan ng mga bangko sa ginanap na ika-30 tranche o pagre-release ng retail bond ng Bureau of Treasury sa mga investors nito. The purpose of this event is really to showcase all of the different investment opportunities for our kababayan. Kasi alam naman natin, minsan ang hirap mag-isip saan ka mag-i-invest. Mahigit 30 taon na raw overseas Filipino workers sa iba't ibang bansa sa Asia ang 59 anyos na si Romejus. Isa siya sa mga nahikayat na mag-invest sa retail bond na iniaalok ng Bureau of Treasury. Sa retail bond, nangungutang ang gobyerno sa investor upang pondohan ang kanilang mga proyekto gaya ng mga ospital. Dito raw naging interesado si Romejus. Ang benepisyo actually, nagro-roll lang. Parang nandun lang yung pera ko na hindi ko ginagalaw. Niro-roll ko lang kasi parang instead na sa iba kong stock which is up and down, ito nakasecured. Sa tala ng Bureau of Treasury, nasa mahigit 100,000 na ang investors mula sa bansa at mas nadadagdagan pa raw araw-araw sa tulong ng patuloy na panghihikayat sa publiko. Malaking tulong daw kasi ang investment ng mga individual sa mga proyekto ng gobyerno. This one is safe and affordable. Unlike your traditional modes na kunyari mag-stock market ka, hindi mo alam anong presyo bukas, di ba? Dito you know that it's 6.25% gross every year yung matatanggap mo for 5 years. We're able to fund healthcare, infrastructure, education, welfare, and even the salaries of your teachers. So doon po talaga siya napupunta. Pero para sa financial consultant na si Cecile, pag-iisipan daw muna niya ang epekto ng pag-i-invest sa mga retail bond. So depende kasi yan sa goals and amount that you have for investable funds, okay? And ano yung goals? So it's important that you first set your goals. Pero safety-wise, okay? That's a safe thing to do. Oh. Safe investment yung RTB. Plus, secondly, is that you're able to
help the government build the nation. Kailangan nila ng funds, kaya sila naglalabas niyan. Hopefully, they do really invest it in those infrastructures. Pagtitiyak naman ng Bureau of Treasury, Often, ang kaba ng investor, di ba, na ay baka next year iba yung kita ko. Dito wala naman. Sure ka na sa 6.25. kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Alae! Alae! Alay! Alae! 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 Ano yung kadalasang dahilan bakit naghihiwalay mag-jowa? Ano po, sa communication po, hindi nagkakaintindihan. Dapat ay pag-usapan ng ayos, ganun, maging open. Nagloloko! Kumbaga, di nila mahanap ang isa't isa. Hindi magkasundo? Di magkasundo, gaya Siguro, communication, tsaka trust. Wow! Walang time, di po nakakapag-communicate po. So, yung mga problema po na dapat sana napapag-usapan at naaayos agad, hindi po napapag-usapan naman. Wow! Third party po. And ano rin po, financial problems rin po. Hindi pa po. Cheating po. Niloloko? Opo. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Nangangamba sa kanilang kaligtasan ang ilang residenteng nakatira malapit sa nasunog na kabahayan sa Lipa City. Samantala, ibinahagi ng BFP ang mga dapat tandaan sa pagpapatayo ng bahay upang makaiwas sa sunog. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Sariwa pa rin daw sa alaala ng 70 anyos na si Aling Tita ang nangyaring sunog noong linggo ng hapon sa barangay Bugtong na Pulo, Lipa City. Ilang hakbang lang kasi ang layo ng kanyang tindahan mula sa nasunog na kabahayan. Karugtong din ng tindahan ang kanyang bahay. Pangamba niya raw ngayon na muling maulit ang kaparehong insidente. Yung takot, yung nervyos, yung hindi mo alam po anong gagawin. Ako'y walang nadala noon, puro sulo sa katawan lang na damit. Nasanay na kami dito. Nandito pati ang mga apo ko nag-aaral, dito mga nagtatrabaho. Sa huling ulat ng Lipa City BFP, 7 bahay ang natupok ng apoy habang 8 pamilya ang labis na naapektuhan ng sunog. Isa na rito ang pamilya ni Judy. Wala raw siyang naisalbang kahit na anong material na gamit kundi ang kanyang 4 na anak, ang asawa at ang sarili. Hindi pa rin daw kasi niya lubos maisip kung paano magsisimula matapos ang insidente. Sa ngayon po ay hindi ko pa talaga maisip yan kasi mahirap magdesisyon ng bigla-bigla, lalo't wala namang hawak na Siyempre, buti kung may natirang konti, may matitirhan kami kahit magsiksikan. Pero sa ngayon talaga, kita naman wala talaga. Una nang sinabi ng Lipa City BFP na epekto ng mabilis na pagkalat ng apoy ang dikit-dikit na pagkakagawa sa mga bahay at walang firewall na siyang haharang sana sa sunog. Kapag dikit-dikit po ang bahay, lalo na po na nandun po kapag may sunog, lalo na kapag may light materials, ang mga gamit po, madali pong kumalat ang apoy at lalo na po kapag walang firewall po. Aral na rin daw ito para sa mga residente gaya ni Aling Tita at Judy na sa susunod nilang ipagagawang bahay ay may firewall na at iba yung pag-iingat ang gagawin. Kaya abiso ng mga otoridad sa mga residente. Kapag magpapatayo po ng bahay, una po kailangan natin yung tinatawag na building permit. Dahil ang ginagawa po, pinaprocess po dito po sa atin sa BFP ng ating mga plan evaluator at nandun po para po mas ikaayos, ikaliligtas ng bawat isa po sa atin. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng sunog. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Patuloy ang panghihikayat ng Batangas City Veterinary Office na maging responsableng fur parent sa mga alagang aso at pusa. Kabilang na dito ang pagpapaturok sa mga alagang hayop ng anti-rabies vaccine kung saan nag-iikot sila sa kada barangay sa lungsod. Sa Barangay Dalig, mahigit 100 aso at 10 pusa ang nabigyan ng libreng anti-rabies vaccine kahapon. Bahagi rin ito ng pinaigting na anti-rabies campaign ng Veterinary Office. Payo nila sa mga residente na agad magtungo sa City Health Office sakaling makagat ng aso.
Inilunsad ang healthy lifestyle movement sa Batangas City. Ang Zumba, walking at yoga isasagawa 2 beses kada linggo para makapag-ehersisyo ang mga empleyado na maghapong nakaupo. Silipin yan sa report ni Hazel Alviar. Todo sa Zumba ang mga empleyadong ito ng Batangas City LGU na nakibahagi sa inilunsad na Healthy Lifestyle Movement sa pangunguna ng City Health Office. Layon nitong isulong ang pagpapalakas ng katawan at pangangalaga sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iihersisyo. Dahil nagiging sedentary na po ang ating lifestyle, hindi na po tayo halos nakakagalaw sa ating mga tanggapan bilang habang ginagawa po at pine-perform natin ang ating mga functions. Naalala nyo yung fun run natin, meron hong iniindang mga sakit. Ayaw ho natin mangyayari ho sa inyo yon. Dahil yun nga, importante na malalakas ho tayo, hindi lang ho para sa ating pinagsisilbihang komunidad. Mahigit 2,000 ang empleyado ng Batangas City LGU at para maging epektibo sa kanilang mga trabaho, kailangan rin daw bigyang pansin ang kanilang kalusugan. Isa ang Batangas City Health Office sa mga abalang tanggapan ng LGU dahil sa araw-araw na walang patid na dating ng mga residenteng nangangailangan ng serbisyong medikal. Si Dr. Jan halos maghapon raw nakaupo tuwing dagsaang mga pasyente dito, kaya't mainam raw ang inilunsad na programa para sa kanila. Ang exercise is para siyang maintenance ng katawan. No, kailangan din natin talaga. Likas rin sa trabaho ni Alvin sa Public Information Office ang halos maghapong nakaupo. Bagamat may sariling nakalang oras sa pag-iihersisyo, nakakatulong rin daw ang naturang programa para maging produktibo siya sa kanyang trabaho. Talagang malaki ang naitutulong nito kasi gagalaw lahat yung parts ng katawan mo. So kahit na simple lang yung ginagawa mo, yung blood circulation, magpapatuloy, tapos syempre magiging masigla ka lalo, at syempre kung nakapagsayo ka din like Zumba ay may enjoy mo at magiging maganda lagi yung mood mo. Ayon sa CHO, regular nang isasagawa ang Healthy Lifestyle Movement tuwing Martes at Huwebes alas 4 ng hapon. Bukod sa Zumba, magkakaroon din ng walking at yoga activities. Nasimulan din po namin sa City Health Office yung tinatawag po nating risk assessment. Then after doon po, magkakaroon din po tayo ng diet and nutrition counseling. Ang pag-iihersisyo, hindi lang daw ang pisikal na pangangatawan ang napapalakas ito, kundi maging ang mental at social. Pag nararamdaman natin na we're doing something for our body, we're doing something for ourselves, we're gonna have a feeling of satisfaction. No, we can use it to socialize with other individuals na na very active din yung lifestyle. So we can also build social relationships din. Kasama si Buhay Adante Jr., Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Pasado na sa ikalawang pagbasa sa Senado ang 100 pisong dagdag sa daily minimum wage sa mga pribadong sektor sa buong bansa. Umaasa ang ilang mga labor group na maaprubahan na ito sa third and final reading sa Lunes, February 19. Malaking bagay raw ang aumento sa sahod sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Pinag-aaralan na rin daw ito ng Kamara. Ayon sa DOLE, magiging mabigat ito sa maliliit na negosyo, pero iginagalang raw nila ang kapangyarihan ng Kongreso na gumawa ng batas at lagi itong nakahandang magbigay ng technical input hinggil sa issue. Batay sa karanasan ng ahensya sa pagpapatupad ng Republic Act No. 6727, ang kasalukuyang umiiral na batas sa pagtatakda ng minimum na sahod. Alae! 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 Ano sa tingin niyo yung kalimitang dahilan? Bakit naghiwalay yung mag-jowa? Kung nagsiselo, syempre. Kasi may mga pa silang dahil sa cellphone. Ano pa ba? Ako hiwalay na kasi. Selos lang kasi ako. Cheating? Panlalaki ganun. Panluloko po. Ano klaseng panluloko? Cheating. Yung babae, yung kabet, ganun. Mga third party, mga ganun. Wow! Yun. Usually po, ang common po talaga is yung cheating or yung third party po. Pero I guess, isa rin po yung miscommunication. Yes. Di ba naman po? Away. Okay, selos. Pero kayo magkasawa, kamusta naman? Okay naman. Wow! Hindi naman kami liwala. Nagkakaroon ng iba yung kung sino naman sa kanila.
Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Arestado ang 32 anyos na lalaki matapos mahulihan ng baril at hinihinalang shabu sa Alitagtag, Batangas. Samantala timbog ang 3 katao sa magkakahiwalay na operasyon ng pulisya kontra iligal na sugal sa Lipas City. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Hindi na nakapalagpas sa pulisya ang 32 anyos na lalaking residente ng Barangay Poblacion East, Alitagtag, Batangas matapos arestuhin ng pulisya kahapon ng umaga. Sa bisa ng search warrant na nilabas noong February 12, hinalughog ng Alitagtag Police ang bahay na tinitirhan ng akusado kung saan nakita ang isang kalibre ng baril, ilang mga bala at mga sachet ng hinihinalang shabu. Ang na-recover natin na evidence doon is yung pistol 8mm. Tapos isang magazine 8mm, 11 pieces ng caliber 38 ammunition, tapos 13 pieces na heat seal transparent plastic sachet ng suspected shabu, tapos 2 glass tutor na may white residue ng suspected shabu rin. Ngayong araw dinala na sa Batangas City Hall of Justice ang akusado para sa inquest proceedings. Nahaharap ngayon sa patong-patong na reklamo ang akusado. Nag-file tayo sa kanya ng na violation ng RA 10591 which is the firearms law at saka yung 9165 natin, yung anti-illegal drugs law natin. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang suspect. Sa Lipas City naman, 3 babae ang tiklo sa magkakahiwalay na anti-gambling campaign ng pulisya. Arestado ang 3 babae sa pangongolekta ng iligal na bet o taya sa small town lottery sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Lipa kahapon. Narecover sa kanila ang nasa mahigit 1,000 pisong pinagsama-samang halaga ng perang nakolekta, 3 ballpen at 3 pahina ng magkakahiwalay na small town lottery collection report form. Nahaharap sila ngayon sa violation of Republic Act 9287 o ang Illegal Gambling Act. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang mga suspect hinggil sa insidente. Kasama si J. R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, 2 weather systems pa rin ang nakakaapekto sa bansa. Ayon sa Pag-asa, ang malamig na hanging amihan ay nakakaapekto pa rin sa extreme northern Luzon. Easterlies naman ang umiihip sa malaking bahagi ng bansa, pero hindi ibig sabihin yan ay di na magiging handa sa pag-ulan. Palawan at Mindoro provinces naman ang uulanin ngayong hapon, habang mababa ang tsansa ng pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Calabarzon at Mimaropa region. Posible rin ang localized thunderstorms sa natitira pang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. May bagong single si The Clash Season 5 Grand Champion John Rex entitled Someday in Your Life na mapapakinggan na sa digital platforms worldwide. Narito ang report ni Hazel Alviar. The Clash 2023 Grand Champion, Rex Bapulvo! Simpatikong bokalista at Grand Champion ng The Clash Season 5, John Rex, has a new single to offer this year, entitled Someday in Your Life. Ibinahagi rin ni John Rex ang kwento sa likod ng kanyang first single under GMA Music. Someday in your life, in many ways. Someday in your life na may gusto kang makamit sa iyo, para sa iyong loved ones. Someday in your life, mamimit mo yung taong para sa'yo. Ayun. Someday in your life, darating yung taong magbibigay ng pagmamahal. Pamilya ang inspirasyon niya sa buhay, kaya kung mayroon daw siyang someday in his life na nais makamit, ito ay masuklian ang sakripisyo ng mga magulang. Someday in my life na masasabi ko na I did my best for them. Na mabigay ko yung pagmamahal na kaya kong ibigay for them. Nagsample rin si John Rex ng kanyang favorite line sa kanyang newest single. And he look into your eyes as he sings your lullabies, then your heart will know you found your love.
Sobrang happy din daw ni John Rex sa tuwing nakikita niya ang kanyang fans kasabay ng Kapuso Fiesta at Mall Show. May payo rin siya sa mga aspiring recording artist. Just keep on trying. Opo. You never know kung ano po yung mai-hit nyo dun sa pag-try nyo. That's the beauty of it. Maaari nang mapakinggan ang Someday in Your Life sa mga digital platform worldwide. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Hinirang na Best Regional TV Network ang GMA Regional TV sa 2024 Platinum Stallion National Media Awards ng Trinity University of Asia. Wagi rin ang GMA Network at Kapuso Personalities at Programs. Narito ang report ni Denise Abante. Big winner ang Kapuso Shows at Personalities sa 2024 Platinum Stallion National Media Awards ng Trinity University of Asia. The Platinum Stallion Media Awards goes to GMA7, GMA Network. Muling kinilala ang GMA Network bilang TV Station of the Year. Ang award ay tinanggap ni Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso, kasama ang iba pang opisyal ng Kapuso Network at ilang news personalities at artista. On behalf of the men and women of GMA Network, led by our Chairman and Advisor, Attorney Felipe L. Gozon, our President and CEO, Gilberto R. Duapit Jr., maraming salamat, Trinity University of Asia. Regional TV Network of the Year ang GMA Regional TV. 24 oras ang Best TV News Program. Female News Anchor of the Year naman ang anchor nitong si Vicky Morales. Male News Anchor of the Year si Atom Aralio ng State of the Nation. Ginawaran naman si Emil Sumangil ng Best Public Service Program Host Award para sa resibo, walang lusot ang may atraso. At si Martin Javier ng Best TV Sports Program Host. AM Radio Station of the Year naman ang Super Radio DZBB. Unang hirit ang Best Morning Show. Best News Magazine Program ang Kapuso Mo Jessica Soho. Best Documentary TV Show ang Reporter's Notebook. Family Feud ang itinanghal na Best Game Show at Pepito Manaloto ang Best Comedy Program. Best Primetime Drama Series ang Kapuso Prime Serye na Royal Blood at ang bidang si Rian Ramos ang Best Primetime Drama Actress para sa kanyang iconic role as Margaret. Si Kapuso Comedian Pokwang ang Best Variety Show Host para sa TikTok Lock na tinanggap din ang Comedy Film of the Year Award para sa Becky and Badette nila ni Eugene Domingo. Breakthrough Artist of the Year si Sparkle 10 member Ashley Ortega para sa Kapuso Prime Drama na Hearts on Ice. Child Star of the Year si Ewan Micael ng pelikulang Firefly at Director of the Year ang direktor nitong si Zig Dulay. Kinilala naman si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera bilang Film Actress of the Year para sa pelikulang Rewind na nanalo ring Best Drama Film of the Year. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.